Hi guys, mag-practice po tayo kahit nawawala yung guitar pick. Nandyan lang yan eh. Sa mga JS picks natin, may favorite tayong dalawa. Shinip na natin siya, pero shinip din niya yung sarili niya. So yun lang guys, smile tayo ng konti. Medyo mahaba pa to. Jeff Becking style. Gamit ang PRS Signature Tremolo. Gamit rin ng wah ng Zoom G1 X4 at Artec wah pedal. Hi guys, so sorry, napasarap lang talaga tong PRS SEC24 natin. Sinubukan ko lang, fingerstyle naman, solo practice. Yes, ang sarap po niyang gamitin. Promise, promise. Ibang klase talaga yung tremolo nito guys. Hindi nakakasawa. Kapit na kapit yung tunog kahit na pianismo lang tayo. If I'm not mistaken, mid pickup yung setting nito. So double pickups pero naka single coil. Hindi ko pa na-verify technically, pero yun ang tunog niya for me. Ang ganda talaga ng coil top nitong PRS. Promise. Tsaka again, hindi po siya nawawala sa tono. Yes, meron po tayong separate vlog regarding that, pero for now, finger style po. So ito actually mga morning practice po natin, kaya naka-pianismo tayo. Mababa lang yung natin, yung volume. Kahit nakatodo yung mga distortion settings natin. Tamang-tama lang for double wah, tremolo whammy, and then low volume setting. Medyo mataas yung tone natin, pero naka-coil top, so single coils po siya. Single coils, plural, so dalawang single coil po yung nasa gitna. Mid setting, isa sa pinaka-favorite nating settings right now, lalong-lalo na kung umaga, tamang-tama lang yung kalansing. Gusto ko to compared to my other guitars. Kasi usually muddy yung nasa gitna. Ito, itong PRS, hindi siya. Swabing-swabe. For me, yung double pickup na setting. Lalo na sa umaga. Kapag hindi pa tayo pwedeng mambulahaw ng kapitbahay. So ito, sorry, mukhang inaantok po tayo kasi inaantok pa po talaga tayo. Minsan, medyo maaga po talaga yung gising natin. So sinasamantala natin mag-practice before going to work, preparing for work. Madalas hindi naman naka-video, although ang ganda kasi nitong PRS in stock condition. Yes. So in-on ko lang yung camera phone just to record kung ano yung mga nadidiscover ko na mga on the spot na kung ano-ano. Tulad ng vlog na nauna, yung reusable straw. Nagugulat din ako na ganun pala talaga siya kaganda. Yung pinakamurang PRS, hindi mura yung tunog. Kala ko nung una, ibablock ko na yung trem eh. Ganun usually yung ginagawa ko sa mga gitara ko, bago man o second hand. Kaya love ko rin talaga yung mga fixed eh. Tsaka mga string through. Kahit yung Floyd na license din sa court, binuksan ko na eh. Kasi nainggit ako dito sa PRS. So, full floating na siya ulit. Gagawa natin ng comparison yung setup sa likod. Okay. Apat yung springs ng PRS. Naka-extend yung screws ng claw. So, mababa yung tension. Pero malaking block. Naka-big trem block siya. So, mabigat or medyo mataas yung moment of inertia. So, ang theory is, with less force, maganda yung vibrato sa tremolo. Pero, mas stable pa rin. Very, very stable siya, especially for non-locking. Ito so far yung best na non-locking trem set na nagamit natin. Even compared dun sa mga na-try ko na sa mga stores. Yan, for me, very close to fantastic kasi usually sa price range niya, mabibili mo yung mga stable na trem sets sa mas mataas pang presyo sa next tier. Kasi in fairness, ito na po yung pinakamurang PRS ever. Yan, umabot siyang 30k plus dito sa Pilipinas. Pinag-isipan ko na talagang pag-ipunan po ito. Sorry haba po ng kwento ko, pero hindi ko rin inasahan ganito po talaga kaganda yung tremolo. So ay ka na siyang bitawan. Actually, for sale sana siya next year, so parang hindi na muna.
Kahit na hindi to yung first color choice po natin. Yes, ginlog na po natin yun sa mga unang vlogs natin ng PRS. Napadami na. Vintage cherry po sana talaga yung first color na favorite natin for the satin. Ang ganda po talaga ng pianismo nito. So dapat shorts lang to, pero ayan. Ang sarap talagang gamitin kahit dun po sa dulo, sa taas. Parang naka-violin. Tsaka nawawala yung fret bus sa B-string. Okay, sorry naman, napahaba ng mga kwento kung wala masyadong kwenta, no? Balik tutorial po tayo sana. Sana po makatulong tayo ng konti sa mga fellow nating non-pro guitarists. Yan, hindi po natin kailangang mag-pro para gumaling. I mean, hindi na po natin kailangan mag-aral professionally ng music, especially po yung mga kasing tanda na po natin. Si Mrs. kasi medyo pro levels na soprano, so nakaswerte po tayo, nakachamba tayo. Ang nakikita natin sa kanya, sa kanila, sa grupo po niya is kahit na magaling po kayo, kahit na talented ka, kahit na music major ka, is practice po, practice, yan, regularly. Yan, so sila po, weekly. Tayo po, ako po, enjoy lang, naghahabol, pero okay, masaya na ako nang nakapag-play twice a day, kahit konti lang, kahit bitin. Ang theory ko kasi is, kahit ano pa yan na ginagawa mo, 10,000 hours po, yan, na napakinggan natin somewhere, nabasa natin somewhere na yung magagaling po is nag-spend at least 10,000 hours din sa ginagawa po nila. And then napanood ko rin somewhere para siyang pagtutoothbrush o pagkain, hindi mo na siya iisipin kapag ginagawa mo siya at least 2 or 3 times a day. So parang ganun po. Parang ganun lang. So far, medyo satisfied naman tayo sa progress natin kahit medyo mabagal. At syempre, malayo pa sa pagiging perfect. Malayong malayo, pero at least hindi na po tayo nangangapa. Parang basketball din po. Nung una, boplex yung kaliwang kamay ko. Gumaling din ng konti nung kapanahunan natin, nung kabataan natin. Ang ginagawa po natin, everything na ginagawa ng kanan, ginagawa po ng kaliwa twice. Yan, so kung may practice ako ng drill sa kanan, inuulit ko po siya sa kaliwa 2 times. Tapos, nagtutoothbrush din tayo ng kaliwang kamay yung gamit. Yan. So, gumaling siyang konti, mas magaling than my usual before. So, ganun po din sa gitara, yung mga weaknesses natin, gawin natin na mas madalas, twice or thrice. And then yung kung saan po tayo comfortable na, gawin pa rin po natin. Huwag natin kalimutang hindi gawin. Isip lang po tayo syempre ng way na comfortable sa atin. Syempre, mga nag-work po tayo, yung sakto po sa oras natin, kahit na maiksi lang, yung sulit. Tsaka syempre yung masaya. Ayan, sorry, daldal natin. Hindi ko na nakita kung saan tayo nag-pick. Hindi ko tuloy na narate ng maayos. Pero pickman o fingerstyle, napakasarap po talagang gamitin itong PRS. Or, I guess, kahit anong gitara na very, very well yung setup. Meron actually tayong mga nabiling nakasetup na guitars. Ang mapapansin mo ay extra sarap niyang gamitin. Iba po talaga kahit PRS SE lang, nakasetup na ng stock.